Ang pelikula ay nagsisimula sa isang mangingisda na nagngangalang Syracuse, na nagtratrol ng kanyang bangka sa baybayin ng Ireland. Hindi maganda ang kanyang huli nitong mga nakaraang linggo, at tila ganun din ang araw na ito. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatrabaho sa dagat, hinayla niya pabalik ang kanyang lambat papunta sa bangka, at laking gulat niya nang makita ang isang babae dito. Napansin ni Syracuse na buhay pa ang babae, kaya't mabilis niya itong pinalaya at binigyan ng pangunang lunas. Huminga ng malalim ang babae at agad na nagkamalay. Sinabihan siya ni Syracuse na humiga at nangako na dadalhin siya agad sa doktor. Gayunpaman, nakiusap ang babae na huwag siyang dalhin sa ospital. Halatang ayaw niyang pumunta sa isang lugar na maraming tao, at nagtangka pang tumalon pabalik sa dagat. Dahil natatakot sa buhay ng estranghero, pinigilan siya ni Syracuse at nangakong dadalhin siya sa isang lugar na walang makakakita sa kanya. Pagkatapos nito, dinala niya ang babae sa lumang caravan ng kanyang yumaong ina. Inihayag niya na ang kanyang ina ay isang taong mahilig mapag-isa, kaya't walang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Nag-usap ang dalawa ng ilang minuto bago umalis si Syracuse dahil sa isang mahalagang gawain. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ng kanyang dating asawa, si Maura. Naroon siya upang sunduin ang kanilang anak na si Annie, na may sakit sa kidney na nangangailangan ng dialysis. Sinermonan siya ni Maura dahil sa pagiging huli, ngunit hindi pinansin ni Syracuse at dinala ang bata sa isang mobile clinic. Habang nasa dialysis si Annie, nais nitong makarinig ng kwento, kaya't isinalaysay ni Syracuse ang mga nangyari kanina, ngunit ikinwento niya ito bilang isang fairy tale. Nagtaka ang anak niya kung ang babae ay isang Selkie, ngunit hindi pamilyar si Syracuse sa salita. Ipinaliwanag ng batang babae na ang mga Selkie ay mga mythical na nilalang na parang mga sirena, na may kakayahang umawit ng mga mahika. Minsan ay iniiwan ng isang Selkie ang dagat, nawawala ang kanyang balabal ng selya, at naninirahan sa lupa hanggang tawagin siyang muli ng dagat. Pagkarinig nito, naiintriga si Syracuse ngunit pinili niyang huwag mag-usisa pa. Matapos ang dialysis, ibinalik niya si Annie sa kanyang ina. Kinabukasan, pumunta si Syracuse sa caravan at natagpuan ng mahiwagang babae na umaawit malapit sa batis. Inihanda niya ang kanyang bangka para mangisda, at nagpumilit ang babae na sumama. Naisip ni Syracuse na malas ang magdala ng babae sa bangka, ngunit pinayagan niya itong sumama. Habang nasa kanilang biyahe, tinanong niya ang tungkol sa kantang inaawit niya kanina. Gayunpaman, hindi maalala ng babae kung saan niya ito narinig. Tinanong niya rin kung naaalala nito ang pangalan niya, at sinabi ng babae na tawagin siyang Undine, isang salitang Pranses na nangangahulugang, isang babaeng nagmula sa tubig. Habang lumilipas ang araw, nalaman nilang walang nahuli ang mga pain na inilagay ni Syracuse para sa mga lobster. Mukhang muli siyang uuwi ng walang huli. Sa mga sandaling yon, nagsimulang umawit si Undine habang hinahatak ng mangingisda ang isa pang pain. Sa kanyang pagtataka, nakahuli siya ng lobster. Nagpatuloy sa pag-awit si Undine habang inilulubog ni Syracuse ang iba pang mga pain sa dagat. Pagkatapos ng ilang minuto, hinayla niya ang mga ito at halos mahiwagang nakahuli siya ng ilang mga lobster. Naniwala si Syracuse na ang kanta ni Undine ay nagdadala sa kanya ng swerte. Kinabukasan, sinundo ni Syracuse si Annie mula sa kanyang paaralan, at nagpumilit ang batang babae na makipagkarera sa kanya pauwi gamit ang kanyang demotor na wheelchair. Tinanong din siya ni Annie kung maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang kwento mula sa nakaraang araw. Sumang-ayon si Syracuse at nagsimulang magkwento tungkol sa pag-awit ng babae. Ipinaliwanag niya na tuwing umaawit ang babae, mas maraming isda ang nahuhuli ng mangingisda. Halos parang may mahika sa kanyang boses. Pagkatapos, dumating ang dalawa sa bahay at nagpaalam si Syracuse sa kanyang anak para sa araw na yon. Pagkatapos nito, nagtungo siya patungo sa caravan. Hindi alam na sinusundan siya ng batang babae. Lumalabas na si Annie ay interesado sa kanyang kwento at pinaghihinalaang maaaring totoo ito. Di nagtagal, nakumpirma ang kanyang hinala nang palihim siyang pumunta sa malapit sa caravan at nakita ang isang babae doon. Samantala, sa loob ng caravan, tinanong ni Syracuse kung gaano katagal plano ni Undine na manatili roon. Sumagot ang babae na depende yun sa kanya, at mabilis niyang sinabi na maaari siyang manatili magpakailanman. Ibinahagi rin ni Syracuse na ikinukwento niya sa kanyang anak ang tungkol sa kanya, ngunit pinalalabas na ito ay isang fairy tale. Napangiti si Undine sa sinabi niya at tinitigan siya ng romantiko habang siya'y umaalis. Matapos matuklasan ang lihim ng kanyang ama, nagtungo si Annie sa silid-aklatan at humiram ng mga aklat tungkol sa Selkies. Samantala, pumunta si Syracuse sa simbahan upang mangumpisal sa lokal na pari. Sinimulan niya sa pagsasabing dati siyang alkoholiko ngunit naging matino na siya sa loob ng 2 taon. Ang kanyang dating asawa, sa kabilang banda, ay hindi pa tumitigil sa pag-inom, na naglalagay sa kalusugan ni Annie sa peligro. Ibinunyag din ni Syracuse na may babae siyang nasagip mula sa isang pangingisda. Hindi sineryoso ng pari ang kanyang huling pangungumpisal ngunit hinikayat siyang magbigay ng mga bagong balita tungkol dito. Kinabukasan, nagtungo si Annie sa caravan habang nagtatrabaho ang kanyang ama. Nakita niyang naliligo si Undine sa tubig at malakas na sumigaw na totoo ang kwento ng kanyang ama. Nang marinig ito ng babae, agad niyang napagtanto na si Annie ay anak ni Syracuse.
Kasunod nito, nag-usap ang dalawa kung saan nagtatanong si Annie batay sa mga librong nabasa niya. Inusisa niya ang tungkol sa Silk Code, ngunit hindi kailanman narinig ni Undine ang term na yon. Kaya't ipinaliwanag ni Annie na ang isang Selkie ay nawawala ang kanyang likas na balabal kapag siya ay napunta sa lupa at hindi makakabalik hanggang sa mahanap niya ito. Kung matagpuan niya ito, maaari niya itong ilibing sa lupa at manatili sa lupa sa loob ng 7 taon. Na-enjoy ni Undine ang kanyang mga kwento at hinalikan siya sa pisngi bago sinabing bumalik na siya sa bahay. Kinaumagahan, muling sumama si Undine kay Syracuse sa isang pangingisda. Inutusan niya siyang magmaneho ng bangka ngunit nang dumaan ang isa pang barko sa malapit, mabilis na nagtago si Undine. Ayaw pa rin niyang makita ng iba ang kanyang presensya at nagsimulang magmaneho gamit ang kanyang mga paa. Pagdating nila sa ligtas na distansya, nagsimula siyang umawit ng kanyang karaniwang kanta. Wala pang ideya si Syracuse kung ano ang kahulugan nito ngunit gaya ng dati, nakakuha siya ng malaking huli. Sa kanyang pagtataka, ang mga lambat ng trolling ay nakahuli rin ng maraming salmon. Ito ay lubhang hindi pangkaraniwan dahil ang salmon ay karaniwang nangangailangan ng mas pinom, mas maliit na mga lambat. Habang kinukuha niya ang huli, dumating ang mga lokal na Fisheries Board Patrol sa malapit at nagtungo sa kanyang bangka. Agad na ipinahiwatig ni Syracuse kay Undine na magtago sa ilalim ng deck ng bangka dahil ayaw niyang makita siya ng iba. Ilang minuto pagkatapos, sumakay ang mga taga-patrol at sinimulan ang pag-iinspeksyon ng bangka. Napansin nilang may nahuling salmon si Syracuse kaya't naging kainahinala sila. Sinaliksik nila ang kanyang kagamitan at sa huli ay natuklasan si Undine. Ngunit itinuro ni Syracuse na ang isang babae sa bangka ay maaaring hindi pangkaraniwan, ngunit hindi ito labag sa batas. Tama siya, kaya't napilitan ng mga opisyal na umalis nang walang ginawa. Pagkatapos ng muntikang pagkahuli, nagtungo ang dalawa sa daungan, kung saan isang misteryosong lalaki ang nakamasid kay Undine. Matapos ibenta ang kanilang huling-huli, sumama si Undine kay Syracuse sa bayan upang bumili ng mga bagong damit. Di nagtagal, nagkita sila ni Annie, na ibinunyag na nagkakilala na sila ni Undine. Nang marinig ito, sandaling natigilan si Syracuse ngunit pinayagan niyang sumama ang bata at nagpunta sila sa pamimili ng magkasama. Lumipas ang ilang araw at nagsimulang maging malapit si Undine kay Annie. Isang hapon, inalok niyang turuan ang batang babae kung paano lumangoy. Pagkatapos ay nagtungo sila sa isang pantalan kung saan dahan-daang tinulungan ni Undine si Annie na lumutang sa tubig. Gayunpaman, habang naglalaro sila malapit sa pampang, natisod si Undine sa isang bagay sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay inilagay niya si Annie sa pier at kinuha ang isang malaking sako ng jute mula sa mga damong dagat. Halatang alam ni Undine kung ano ang laman ng bag ngunit nagulat siyang makita ito roon. Sa kabilang banda, inakala ni Annie na ito ang kanyang silk coat at hinihikayat siyang ilibing ito upang manatili siya sa kanila ng 7 taon. Ang eksena ay lumipat sa kanilang dalawa habang inilibing nila ang sako ng jute sa isang abandonadong greenhouse malapit sa caravan. Hiniling ni Undine kay Annie na huwag magsabi kaninuman tungkol dito dahil ito ay kanilang lihim. Kinagabihan, inihatid ni Syracuse ang batang babae pabalik sa kanilang bahay at bumalik siya sa caravan. Nag-usap sila ni Undine, at ibinunyag ni Syracuse na siya at ang kanyang dating asawa ay parehong mga alkoholiko. Tumigil si Syracuse sa pag-inom ng isang gabi. Nakita niya si Annie na walang malay habang si Mora ay lasing at nakahandusay. Napagtanto niya na kailangan ng isa sa kanila na maging matino upang mapanatiling ligtas ang kanilang anak. Gayunpaman, nagtapos din dito ang kanilang pagsasama. Dahil sa mga batas ng Ireland, hindi pinagkakalooban ng kustodiya ang mga mangingisda, na madalas wala sa bahay. Kaya't napunta si Annie kay Mora. Nang marinig ito, nalungkot si Undine at inaliw siya, ngunit nauwi sa pag-ibig ang kanilang usapan. Kinabukasan, bumisita si Syracuse sa lokal na simbahan para mangumpisal. Dahil hindi niya kayang magtago ng lihim, sinabi niya sa pari na nagdadala ng swerte si Undine. Ngunit natatakot siya na may mangyayaring masama o mabuti. Pagkatapos ng kumpisal, nilapitan si Syracuse ng isang misteryosong lalaki sa labas ng simbahan. Siya ang parehong lalaki na naghahanap kay Undine sa pantalan. Tinanong siya tungkol kay Undine, ngunit hindi siya pinansin ni Syracuse. Pagkatapos nito, dinala ni Syracuse si Annie sa kanyang dialysis appointment, kung saan sinabi ng bata na nagkaroon siya ng bangungot. Tila natatakot si Annie, ngunit pinapalakas ng loob ni Syracuse na magiging maayos ang lahat. Hinawakan pa niya ang kamay ng kanyang anak habang isinasagawa ang session upang maging komportable ito. Nang bumalik sila sa bahay, wala si Mora kaya't nagtungo sila sa bayan upang hanapin siya. Samantala, natagpuan ng misteryosong lalaki ang caravan ni Syracuse at nagmaneho patungo doon. Naghanap siya sa paligid ng property na nagbigay ng sapat na oras kay Undine upang magtago sa likod bahay at magkubli sa greenhouse na malapit. Sa ibang dako, nakita ni Syracuse si Mora at ang kanyang nobyo, si Alex, sa pub. Tumanggi silang ibigay ang susi ng bahay at iginiit na magiging maayos si Annie na kasama nila. Tutol si Syracuse, ngunit nagbago ang isip niya nang tiyakin ng kanyang anak na magiging okay siya. Bumalik si Syracuse sa caravan ngunit nagulat siyang makitang gulo ang loob nito.
Takot, nagsimula siyang maghanap sa paligid ng property. Tinatawag si Andin. Sa huli, natagpuan niya ito malapit sa isang batis at ipinaliwanag ni Andin ang tungkol sa lalaking naghanap sa kanya. Tinanong ni Syracuse kung sino ang lalaki, at ibinunyag ni Andin na ito ang kanyang asawang Selkie. Hindi lubos na kumbinsido si Syracuse sa sagot, ngunit naalala niya ang sinabi ni Annie na ang mga Selkie ay maaaring magbigay ng isang kahilingan. Iminungkahi ni Syracuse na hilingin ni Andin na paalisin ang lalaki, ngunit tumanggi ito at sa halip ay humiling ng mabuting kalusugan para kay Annie. Samantala, makikita natin ang misteryosong lalaki na bumalik sa bayan. Si Maura, na lasing, ay nagmamaneho pauwi kasama sina Alex at Annie sa likod ng kotse. Dahil sa kanyang kapabayaan, nagbanggaan ang dalawang sasakyan at agad na namatay si Alex. Pero naka-seatbelt si Annie kaya't nakaligtas siya na may mga minor na gallows lamang. Di nagtagal, natuklasan ni Syracuse at Andin ang aksidente at agad silang nagtungo sa ospital. Nagising si Annie makalipas ang ilang oras at tinawag ng doktor si Syracuse para sa nakakagulat na balita. Ibinunyag ng doktor na si Alex ay isang rehistradong donor at ang kanyang mga kidney ay tugma kay Annie. Dahil sa pagkamatay ni Alex, agad na isinagawa ang transplant upang mailigtas ang buhay ng bata. Makalipas ang ilang sandali, habang nakaupo si Syracuse sa tabi ng kanyang anak sa post-operation room, si Andy naman ay nagdarasal sa pasilyo. Doon, napadaan siya sa misteryosong lalaki na dinala rin sa ospital dahil nagtamo rin ito ng mga sugat mula sa aksidente. Sumigaw ito kay Andin sa isang banyagang wika, ngunit sumigaw din siya pabalik. Sinasabing umuwi na siya. Makalipas ang ilang araw, idinaos ang libing ni Alex kung saan isang sugatang si Maura ang nagkalat ng abo nito sa dagat. Nakikiramay si Syracuse sa kanyang dating asawa, na nakakaramdam ng pagkakasala sa nangyari. Gayunpaman, tiniyak ni Maura sa kanya na hindi niya ito kasalanan. Hiniling din niya kay Syracuse na dalhin si Annie sa kanilang tahanan dahil hindi niya kayang bantayan ang bata habang ito ay nagpapagaling. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa lamay ni Alex sa pub, kung saan tinuksong uminom si Syracuse ni Maura. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, sinabi ni Maura kay Syracuse na paalisan si Andin. Ipinilit ni Maura na siya ang nagdala ng swerte kay Syracuse noong una, at ngayon ay oras na para sa masamang kapalaran. Nagsisimula ng magkaroon ng pag-asa si Syracuse sa kanyang buhay sa pagdating ni Andin. Ngunit matapos ang aksidente kung saan muntik nang mapahamak ang kanyang anak, nagsimula siyang magkaroon ng mga bangungot tungkol sa mga posibleng masamang pangyayari. Kinagabihan, lasing na nagpunta si Syracuse sa kanyang bangka, kung saan nagtatago si Andin mula sa misteryosong lalaki. Siya ay labis na lasing at nagpas siyang ibalik si Andin sa pinagmulan nito. Hinayla niya ito palabas sa deck at tinanong tungkol sa kanyang asawa. Sinubukan ni Andin na linawin na hindi siya kasal, ngunit ayaw makinig ni Syracuse. Ipinilit niyang mas mabuti pang bumalik si Andin sa dagat at dinala siya patungo sa isang parola na hindi kalayuan mula sa pantalan. Ang masamang pag-uugali ni Syracuse ay labis na ikinagulat ni Andin at nasaktan siya ng lubos. Ngunit hindi siya nagsalita at tinanggap ang desisyon nito. Pagkatapos nito, umalis si Syracuse na nag-iisa. Kumbinsidong kailangang wakasan na ang kanilang kwento upang maiwasan ang mga karagdagang trahedya. Kinabukasan, natagpuan ng lokal na pari si Syracuse na nakabitin sa isang puno at tinanong kung maayos lang siya. Dito nagsimula si Syracuse ng isang mahabang litanya tungkol sa kung gaano kalungkot ang kanyang buhay. Sinabi ng pari na madaling tanggapin ang kalungkutan, ngunit ang kasiyahan ay nangangailangan ng pagsisikap. Nang marinig ito, natanto ni Syracuse ang kanyang mga pagkakamali. Sa susunod na eksena, nagtungo siya sa ospital at sa wakas ay dinala si Annie sa kanyang tahanan. Tinanong ni Annie kung nasaan si Andin, at nagsinungaling si Syracuse. Sinabing bumalik ito sa dagat dahil sa personal na mga bagay. Nalungkot ang bata, ngunit kumbinsido siyang babalik si Andin dahil hindi pa nito kinukuha ang kanyang shawl coat. Kinabukasan, habang nanunood si Annie ng TV, narinig ni Syracuse ang kanta ni Andin mula sa isang banyagang mga awit. Nalaman niyang ang kanta ay mula sa isang Icelandic band at hindi isang mahiwagang awitin mula sa ilalim ng dagat. Dahil dito, naniwala siyang si Andin ay tao at hindi isang mityong Selkie. Kaya't sinabi ni Syracuse kay Annie na manatili sa bahay at nagtungo siya sa parola. Pagdating doon, nakita niya si Andin sa dalampasigan malapit sa parola. Biro ni Andin, sumama na siya sa mga seal na nagpapahinga sa araw. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng pagbabalik ni Syracuse, at ipinaliwanag nito na narinig niya ang kanyang kanta sa TV. Ngayon, nais ni Syracuse ang katotohanan at sa wakas, inamin ni Andin na isa siyang drug mule mula sa Romania. Noong araw na natagpuan siya ni Syracuse, nasa isang bangka siya upang maghatid ng ilegal na droga ngunit nahuli sila ng Coast Guard. Si Vladek, ang misteryosong lalaki, ang kanyang handler at pinilit siyang tumakas dala ang kanilang supply dahil hindi ito marunong lumangoy. Ngunit napakalayo ng lupa kaya't itinapon ni Andin ang bag ng supply at hinayaang lamunin ng tubig. Dito siya aksidenteng nahuli sa lambat ni Syracuse at nailigtas. Nagulat si Syracuse sa katotohanan, ngunit naawa rin siya kay Andin kaya't dinala niya ito sa kanyang bahay. Gayunpaman, pagdating nila, sinalubong sila ni Vladek na hawak na bilang bihag si Annie. Pinilit niyang ipagtapat ni Annie na kamakailan lang ay natagpuan ni Andin ang kanyang shawl coat. Hindi alam ng bata na ito ay isang jute sack na may mga ilegal na droga. Ngunit ngayon ay nalaman ni Vladek na nasa kanila pa ito. Binalaan ni Vladek si Andin na ibigay ang sako o sasaktan niya si Annie.
Takot na takot, dinala agad ni Undine si Vladek sa greenhouse. Ngunit natuklasan nilang nawawala na ang bag. Galit na galit si Vladek at paulit-ulit na hinampes ang kalapit na pala sa lupa. Takot na baka saktan sila. Inamin ni Annie na itinago niya ang shawl coat sa isang lobster trap sa bangka ng kanyang ama. Ang eksena ay lumipat sa bangka kung saan hinayla ni Vladek ang lobster cage mula sa tubig habang tinutukan sila ng baril. Sa sandaling yon, naalala ni Undine na hindi marunong lumangoy si Vladek at nagkaroon siya ng ideya. Bigla niyang hinayla ang lubid na kinatatayuan ni Vladek. Dahilan para mahulog ito sa dagat. Humingi ito ng tulong at nagpumiglas ng ilang sandali. Ngunit walang tumulong sa kanya. Sa huli, nalunod si Vladek at namatay. Nagtapos ang pelikula kung saan ikinasal si Syracuse kay Undine sa parehong bangka kung saan sila unang nagkakilala, at namuhay sila ng masaya magpakailanman.